Banata 271. Habang inaakala ni Zia na siya ay mapapahamak, ang pinto ay bumukas. Who dares interrupt me? Gulat na sigaw ni Marcus. Pagkatapos ay lumingon siya, tanging dalawang lalaki ang pumasok sa silid. Ngumisi siya nang makilala niya si Joseph. Ikaw pala. Dito para panoorin akong nakikipagsabayan sa anak mo. Galit na galit si Joseph. Nag-alab lamang ang kanyang galit nang makita ang kanyang magulo na anak na babae sa kama. Gayunpaman, alam niyang hindi siya maaaring kumilos ng padalos-dalos. Masyadong makapangyarihan ang pamilyang Osborne, at mahigpit ang mga patakaran ng Fader Island. Mr. Wilder, please save me, pakiusap ni Zia, puno ng pag-asa ang mga mata, kahit nagdududa siyang makakatulong si Sebastian. Pagkatapos ng lahat, si Marcus ay kumikilos lamang alinsunod sa mga patakaran, dahil siya ay natalo sa kanya. I promise I'll save you, pagtitiwala ni Sebastian sa kanya. Ha ha ha. Tawa ng tawa si Marcus sa mga katagang iyon. Sinilip niya si Sebastian, the way one would an idiot. Alam mo ba kung ano ang sinasabi mo, punk? Siya ay aking personal na pag-aari ngayon. I won her fair and square. Walang sino man ang makakaalis sa kanya nang walang pahintulot ko. That is unless you think you can defy the laws on Fader Island. Alam ni Sebastian ang napakalaking impluwensya ng Fader Island, na nalampasan kahit na ang Supreme Nexus sa tuktok nito. Hindi niya kayang gumamit ng dahas, kaya nag-propose siya, since you won her, I'll win her back. Gusto mong sumugal sa akin. Ngumisi si Marcus. Don't do it, Mr. Wilder. His gambling skills are unbeatable. Napadpad ako dito dahil 10 beses akong natalo sa kanya, mapilit na babala ni Zia. Ayaw niyang ipagsapalaran ni Sebastian ang sarili para sa kanya. Nanatiling walang kibo si Sebastian. Oo, gusto kitang isugal. Matapang ka ba para gawin ito? Walang paraan na atras ako sa isang sugal. Pero ano ang itataya mo? Tanong ni Marcus. Paano ang $1 bilyong? Nag-propose si Sebastian. Hindi naman maliit na halaga iyon, pero hindi naman ako nangangailangan ng pera, mayabang na sagot ni Marcus. Ang kanyang pamilya, ang Osbornes, ay isang makapangyarihang nakatagong pamilya na may mga ari-arian sa maraming bansa. 2 bilyon. 5 bilyon. Kontra ni Sebastian. Sa wakas ay nagpakita ng interes si Marcus nang patuloy na itaas ni Sebastian ang mga pusta hanggang umabot siya sa 5 bilyon. So, you're someone with deep pockets. Sige, maglalaro ako, pero saglit sa labas. Tatapusin ko muna siya. Napalingon siya kay Zia. Naikuyom ni Sebastian ang kanyang kamao, pinipigilan ang pananabik na basagin ang ulo ni Marcus. Mr. Osborne, magdadagdag ako ng $1 bilyon sa palayok. Sugal na tayo. Sa $1 bilyon sa. Nang makita ang determinasyon ni Sebastian, kumpiyansa na napangiti si Marcus. Kung pipilitin mong sayangin ang pera mo, obligado ako. Pinabalik muna nila si Zia sa kanyang kwarto at nagpalit ng damit bago sila tumuloy sa entertainment area. Ang lugar ng libangan ay abala sa mga tao lalo na ang kasino ay masikip. Maraming available na opsyon sa pagsusugal, gaya ng blackjack, roulette, poker, at mga larong dice. Kabanata 272. Mr. Osborne, wala pang 2 minuto, at nakabalik ka na, may pang-asar. Sagot ni Marcus, shut up. Hindi pa nga ako nagsisimula, pero may gustong magbigay sa akin ng pera. Hindi ko sila napigilan kahit na sinubukan ko. Ano ba? May gustong sumugal sa'yo. Siguradong may nerbiyos sila. Exactly. Naghahanap lang sila ng gulo, sugal laban kay Mr. Osborne. Tumango ang karamihan bilang pagsang-ayon. Halos lahat ng tao dito kilala si Marcus. Mula nang sumakay sa barko, si Marcus ay nangingibabaw sa lugar ng pagsusugal, na iniiwan ang mga kalaban sa kanilang damit na panloob literal pagkatapos nilang mawala ang kanilang mga kamisete sa kanya. Ang mga pusta ay mas mataas pa para sa mga kabataan, kaakit-akit na kababaihan na sumugal sa kanya. Madalas silang humantong sa mga sitwasyon tulad ni Zia. Hindi sinadya ni Zia na magsugal.
Ginalugad lang niya ang mga opsyon sa entertainment. Gayunpaman, nakita niya ang isang lalaki na nawala ang kanyang anak na babae kay Marcus. Nang makitang nakakaawa ang babae, sinubukan ni Zia na bawiin siya. Gayunpaman, nauwi siya sa pagkawala ng sarili sa proseso. Napatingin si Marcus kay Sebastian. Hindi pa naman huli ang lahat para pagsisihan mo ito ngayon. Kapag nagsimula na ang laro, wala nang babalikan. Cut the crap. Let's begin, Sebastian stated. Fine, you've got guts. I'm not taking advantage of you, kaya pumili ka kung anong laro ang gusto mo. Si Marcus ay mas tiwala kaysa dati. Ang kanyang pinakamalaking hilig ay pagsusugal at babero. Nagsimula siyang magsugal sa edad na 6, at pagsapit ng 11 o 12, halos hindi na siya matatalo. Dalubhasa rin siya sa pang-aakit sa mga babae. Sa dalawang lugar na ito, ipinagmamalaki niya ang kanyang sarili sa pagiging hindi magagapi. Ang salitang, talo, ay hindi pamilyar sa kanya. Maglalaro kami ng dice. Kung sino ang mag-roll ng mas malaking numero, siya ang mananalo. We'll decide the winner in one round, Sebastian said. Sige. Hindi nagdalawang isip si Marcus. Gusto mo mauna, o ako? Sumenya si Sebastian na mauna na siya. Kumpiyansa na kinuha ni Marcus ang dice cup at nagsagawa ng nakakasilaw na pagpapakita ng mahusay na pag-iling. Sa madaling salita, kahanga-hanga siya. Gayunpaman, ang kanyang mga aksyon ay tila isang pagganap, habang siya ay tumagal ng 1 buong minuto bago niya tuluyang tinakpan ang dice sa mesa at dahan-daang itinaas ang tasa. Triple sixes. Wow! Triple sixes. Kabuo ang 18 iyon. Bagay talaga si Mr. Osborne. Ang karamihan ng tao ay hindi nagulat sa lahat. Naisip lang nila na may katuturan ito. Ang pressure ay na kay Sebastian. Kinailangan niyang i-roll ang parehong numero. Kung hindi, matatalo siya. Parehong pinagpapawisan sina Joseph at Zia sa kanilang tensyon. Gayunpaman, hindi nabigla si Sebastian. Kinuha niya ang dice cup, binigyan ito ng ilang shake para ipakita, at inilapag ito. Pinagtawanan ito ng mga nanonood. Ginamit ng mga dalubhasang dice roller ang kanilang husay at matalas na pandinig para kontrolin ang resulta, habang ang mga casual na pag-iling ni Sebastian ay nagmungkahi na siya ay umaasa lamang sa swerte. Ang posibilidad ng pag-roll ng 3 sixes ay hindi kapani-pani walang slim. Nagmamasid si Zia ng walang pag-asa, na pagtantong inilagay niya ang kanyang pag-asa sa isang taong mukhang walang kinakailangang mga kasanayan. Naisip niya na si Sebastian ay maaaring isang dalubhasang sugarol, na maaaring magbigay sa kanila ng kislap ng pag-asa. Gayunpaman, mukhang mas masahol pa si Sebastian kaysa kay Zia. Isang mahabang buntong hininga ang pinakawalan ni Joseph. Siya rin, nawalan ng natitirang pag-asa. Sa tingin mo matatalo mo ako sa ganoong antas ng kasanayan? Marcus pursed his lips, his expression one of disdain. Hindi mo pa nakikita ang ginulong ko. Paano ka nakakasigurong matatalo ako? Malamig na sagot ni Sebastian. Napangisi si Marcus. 6 years old pa lang ako nagsusugal. I can gauge someone's skill with a single glance. Kapag hindi ka natalo, sir tatawagan kita. Kabanata 273. Ikaw ang may sabi niya, hindi ako. Panindigan ang mga sinabi mo kapag natalo ka mamaya, paalala ni Sebastian sa kanya. Siyempre. Hindi ako tatanggi sa isang taya. Itigil ang dili-dalaying, at ipagpatuloy natin ito, naiinip na sabi ni Marcus. Since you're so eager to call me sir, I'll oblige. Nanatiling disdain si Marcus. Sa kanyang pananaw, todo usapan at walang aksyon si Sebastian. Ang iba ay nagbahagi ng parehong opinyon. Kaya nang pumunta si Sebastian upang iangat ang dice cup, hindi marami ang nag-abalang manood. Gayunpaman, nanlaki ang mga mata ng mga manunood sa gulat at hindi makapaniwala nang itaas ang tasa. Ano ba? Posible pa ba ito? May nagtatakang bulalas. Lahat ay nagmamadaling tumingin, ang kanilang mga ekspresyon ay puno ng hindi makapaniwala. Talo ka. Ngumisi si Sebastian kay Marcus. What nonsense. Kahit na nataman ka ng swerte at nag-roll ng 3 sixes,
It would at most result in a tie with me, pakli ni Marcus, ayaw maniwala sa mga sinabi ni Sebastian. Gayunpaman, napatulala siya nang tumingin siya sa ibaba. Ang lahat ng tatlong dice sa mesa ay hinati sa kalahati, na nagreresulta sa bawat die na umabot ng 7 kapag pinagsama, na naging kabuoang 21. Nanalo kami. Si Zia, na sa una ay walang lakas ng loob na tumingin, ay naging excited sa sandaling ito. Si Joseph din ay nababalot ng emosyon na tumulo ang mga luha sa kanyang mukha. Mas gamaan ang pakiramdam niya sa isang iglap. This doesn't count. Siguradong nanloko ka. Galit na galit si Marcus. Hindi niya matanggap ang kinalabasan sa harap niya. Ngumisi si Sebastian. Mr. Osborne, hindi namin sinabi na hindi mo maaaring hatiin ang mga dice. You've lost, fair and square. Can't handle defeat. Nagngangalit si Marcus sa galit ngunit hindi nakasagot kay Sebastian. Hindi niya akalain na posible ang ganoong hakbang. Bagamat may mga katulad na eksena sa mga pelikula, ganoon lang iyon mga pelikula. Ang paghahati ng dice sa tasa ay hindi maisip, kahit na para sa isang Grandmaster. Bagamat hinala ni Marcus na pinakialaman ni Sebastian ang mga dice, wala siyang katibayan upang suportahan ang kanyang mga hinala. Fine. You've won this round. You can have the woman. Bagamat ayaw, walang choice si Marcus kundi ibalik si Zia sa ilalim ng mapupungay na mga mata ng karamihan. Mr. Osborne, may isang bagay ka pang hindi nagagawa. Bilasan mo at sabihin mo na, nakangiting paalala ni Sebastian sa kanya. Nabaling ang lahat kay Marcus. Sinabi ni Marcus na tatawagan niya si Sebastian ng, Sir, kapag hindi natalo ang huli. Ngayong nanalo na si Sebastian, ayon sa kasunduan, kailangang tawagan ni Marcus si Sebastian na, Sir. Galit na galit si Marcus na parang may lumalabas na usok sa butas ng ilong niya. Huwag mong ipilit. Itulak mo. Ngumisi si Sebastian. You bet, you pay. Bilasan mo, o tatawagan ko ang mga awtoridad ng Phaedra Island para ayusin ito. Bakas ang takot sa mga mata ni Marcus. Naiinis lang siyang umungol, Sir. Halos hindi marinig, ngunit sapat na tahimik ang silid para marinig ng lahat. Oo. Agad na sumagot si Sebastian, malakas at may kumpiyansa ang boses. Nagtawanan ang silid habang ang lahat ay pilit na pinipigilan ang sarili. Kabanata 274. Walang ibang naramdaman si Marcus kundi hiya. Wala siyang ibang hinaanggad kundi ang humanap ng butas na gagapang. Namumula siya sa galit kay Sebastian. Wala kang pupuntahan. Gusto kitang isugal ulit. Nakita ni Marcus si Sebastian at ang iba na sinusubukang umalis at mabilis na hamarang sa kanilang dinadaanan. Paano kung tumanggi ako? Malamig na smirk na tanong ni Sebastian. Malumanay na sagot ni Marcus, wala kang pagpipilian. Ayon sa mga patakaran dito, kung ang isang sugal ng 2 tao ay hindi naayos sa 3 round, ang natalong partido ay may karapatang magdesisyon na magpatuloy. Ganun ba? Tumingin si Sebastian kay Zia at nagtanong. Hindi niya naiintindihan ang mga patakaran dito. Tumanggo si Zia, puno ng pag-aalala ang kanyang mga mata. Napapanalo lang siya ni Sebastian sa pamamagitan ng hindi kinaugalian na paraan, at kung magsusugal muli sila, maaaring mawala siya muli sa kanya. Ngunit iyon ang tuntunin, at wala silang pagpipilian kundi sundin ito. Since that's the case, magsusugal ulit ako, with stake of 500 billion each. We'll settle this in 1 round, Sebastian proposed. Ngumisi si Marcus. Mukhang wala kang naiintindihan na rules. Nanalo ka sa babae mula sa akin. Ngayong gusto ko siyang mabawi, dapat sa kanya ang taya mo. Talagang hindi alam ni Sebastian ang tungkol sa mga patakarang ito, kaya tumanggo na lamang siya nang walang magawa. Dapat patas ang mga sugal. Ano ang gagamitin mo bilang iyong taya? Magtataya ako ng 500 bilyon. Walang pag-aalinlangan na umiling si Sebastian. Dahil pumayag akong gumamit ng 500 bilyon kanina ay hindi nangangahulugan na samang-ayon ako ngayon. Maliban kung nagbibigay ka ng mga chips na may katumabos na halaga, walang saysay na magpatuloy. Fine, ayon sa gusto mo. Agad na sabi ni Marcus sa mga naroroon,
Someone, get my sister. She's in room 78. Walang imak ang mga taong naroroon. Gaano kaiya si Marcus na gamitin ang kanyang kapatid bilang taya. Gayunpaman, may pumayag talagang tumulong. Isang babae ang dinala kaagad. Hindi siya masyadong matangkad, ngunit ang kanyang figure ay may sukat. Ang kanyang mga galaw ay kaaya-aya, ang kanyang balat ay maputi, ang kanyang mga katangian ay maeslan, at ang kanyang matingkad na mga mata ay kumikinang. Ngunit ang kanyang masigla, kitang-kitang dibdib ang higit na nakakuha ng atensyon ng lahat. Karamihan sa mga lalaki ay naglalaway na lang nang makita ito. Marcus, bakit mo ako gusto dito? Curious na tanong ni Yvette Osborne. Yvette, I want to ask you for a favor, sagot ni Marcus na may kaakit-akit ng ngiti. Ano? Gusto mo akong gamitin bilang taya? Galit na galit si Yvette nang marinig ang hiling ni Marcus. Marcus hurriedly reassured her, Yvette, listen to me. You know my gambling skills. I was careless just now and didn't expect na magiging tuso siya. But I'm prepared this time. I won't lose for sure. So, huwag kang mag-alala. Nanatiling tahimik si Yvette. Malinaw na nag-aatubili pa rin siyang sumang-ayon dito. Kinagat ni Marcus ang kanyang mga ngipin at kinuha ang isang maliit na bote ng porselana mula sa kanyang bulsa. Inabot niya ito sa kanya. Ito na ang returning pill na matagal mo nang inaasam. Basta tulungan mo ako sa pabor na ito, sayo na. Parang ganun. Gagawin ko. Sabik na inagaw ni Yvette ang bote sa takot na baka magbago ang isip ni Marcus. Ang returning pill ay isang natatanging tableta na pino ng kanilang pamilya. Maaari itong mag-detoxify, magpagaling, at gamutin ang mga pinsala na may napakalakas na epekto. Ang pagkakaroon ng isa sa kamay ay maaaring makapagligtas ng buhay sa mga kritikal na sandali. Gayunpaman, dahil sa pambihira ng mga sangkap na panggamot na kailangan para sa produksyon nito, isang batch lamang ng 9 na table tas ang ginawa taon-taon. Sa maraming miyembro ng pamilya, kabilang ang ilang elder, halos hindi sapat para sa nakababatang henerasyon. Si Marcus, bilang tagapagmana, ay nakakuha ng isa. Sa kabila ng pagiging anak ng padre de pamilya, naiinggit lang si Yvette sa malayo. Tumingin si Marcus kay Sebastian at sinabing, My sister is the treasure of the Osborne family. Both her looks and temperament are top-notch. I'm using her as the wager now. Wala kang masasabi dyan, right? Fine. Let's start. Mauna ka na, sabi ni Sebastian. Hinawakan ni Marcus ang tasa. Pwede ako mauna, pero this time, tingnan natin kung sino ang may mas mababang total. Nag-aalala siya na baka subukan ulit ni Sebastian ang parehong trick. Ngunit kung maglalayon sila ng mas mababang kabuuan, hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa pakikialam ni Sebastian sa mga dice. Agad na kumunot ang noo ni Sebastian. Matapos mag-isip sandali, tumanggo siya. Kabanata 275. Walang pinalampas na matalo, hinablot ni Marcus ang dice cup at naglagay ng isa pang palabas. Pagkatapos ng 1 minuto, inilagay niya ang tasa sa mesa. Dahan-dahan niya itong itinaas, inihayag ang 3 dice na nakasalansan sa ibabaw ng isa't isa, na may isang tuldok lang ang nakikita sa itaas. Mr. Osborne is really amazing. Wala siyang nagawa kahit isang maling hakbang. Siya ang Diyos ng pagsusugal. Talaga. Ang pagsusugal kay Mr. Osborne ay humihingi lang ng gulo. Huwag ka nang mag-abala sa pagpunta kung wala kang suot na 2 pares ng underwear. Tumanggo ang karamihan bilang pagsang-ayon. Maging si Sebastian ay kailangang umamin na ang galing ni Marcus sa pagsusugal ay talagang napakahusay. Pawis na pawis si Zia. Nanalo lang si Sebastian sa pamamagitan ng paggamit ng mga espesyal na paraan noon, ngunit ngayon, sa pagbabago ng mga patakaran, hindi na siya umasa sa parehong trick. Hindi niya alam kung magagawa ni Sebastian ito sa pagkakataong ito. It's your turn. Quit stalling, panunuya ni Marcus habang tinutulak ang dice cup kay Sebastian. Si Sebastian, na hindi nag-aksaya ng oras, ay hinawakan ang tasa at sinimulang iling ito. Katulad noong nakaraan, ilang beses niya itong niyugyog at tumigil.
Tiyak na matatalo ang punk na ito. Batay sa aking mga taon ng karanasan, ang tatlong dice ay tiyak na hindi nakasalansan. Eksakto. Bagamat hindi ako kasing tumpak ni Mr. Osborne, nakakagawa pa rin ako ng disenteng hula. Hindi maaaring isa lang. Si Zia, na sabik, ay lubos na nagbitiw nang marinig ang mga komento ng karamihan. Para siyang lobo na nawawalan ng hangin. Napabuntong hininga si Joseph, puno ng kalungkutan ang kanyang mukha. Nakakagulat na tumuwa ang Sebastian habang dahan-daang itaas ang dice cup. Sa sumunod na sandali, muling nanlaki ang mga mata ng karamihan. Parang nakakita ng multo ang mga gulat na ekspresyon sa kanilang mga mukha. What the heck? How is this even possible? Nang makita ni Marcus ang tambak na palbo sa mesa, siya rin ay napatulala. Sa halip na dice, isang tumpok na pulbos lang ang nasa mesa. Niloko mo. Tinuro ni Marcus si Sebastian. Sa sobrang galit niya ay nanginginig siya. Sarkastikong ngumiti si Sebastian. Mr. Osborne, wala kaming tinukoy na mga patakaran noon pa man. Ngayon ay wala na ako, at mayroon kang isang tuldok malinaw ang kinalabasan. Tama siya. Habang may hinala ng panlilinlang, ito ay nasa loob ng mga patakaran. Indeed, this guy is amazing. Indeed, this guy is amazing. He actually turned dice into powder. I wonder how he did it. Na-curious ang lahat. Ang mga taong pumunta rito ay pambihira, na ang kalahati ay mga mandirigma at ang ilan ay mga grandmaster. Ang paggawa ng dice sa pulbos ay madali, ngunit ang paggawa nito sa pamamagitan ng dice cup ay kasing hirap ng pag-abot sa langit. Mr. Osborne, natalo ka. Simula ngayon, akin na ang kapatid mo, deklara ni Sebastian, saka tumingin kay Yvette nang nakangiti. Ms. Osborne, maglinis ka mamaya at pumunta ka sa kwarto ko mamayang gabi. Parehong gulat at galit si Yvette. Ha ha ha. Anong biro? Si Mr. Osborne ay naghanap ng lana at bumalik na ginupit. Natalo niya ang babaeng napanalunan niya, at ngayon nawala ang kanyang kapatid na babae. Marcus, kapag nalaman ng tatay mo na nawalan ka ng kapatid mo, baka mabali ang mga paa mo. Ang mga tao ay nanunukso at nagtawanan, ang kanilang mga mapanuksong boses ay umaalingaw-ngaw. Marcus, what the hell are you doing? You need to find out a way to win me back. Ito ay sa barko ng Fader Island. Ang pagkatalo ay nangangahulugan ng pagtanggap. Kung ibabalik siya ni Sebastian sa kanyang silid, walang makakapidyo sa kanya, o mangangahulugan ito ng paghamon sa awtoridad ng Fader Island. Ha ha ha. Anong biro? Si Mr. Osborne ay naghanap ng lana at bumalik na ginupit. Natalo niya ang babaeng napanalunan niya, at ngayon nawala ang kanyang kapatid na babae. Marcus, kapag nalaman ng tatay mo na nawalan ka ng kapatid mo, baka mabali ang mga paa mo. Ang mga tao ay nanunukso at nagtawanan, ang kanilang mga mapanuksong boses ay umaalingaw-ngaw.